Ivan, anong mga kaso yung inaasahang isasampa sa mga sangkot sa flood control scandal? Yes, June, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mga kasong may kinalaman sa korupsyon ang gagamitin para dito sa unang batch ng flood control cases na kanilang isasampa sa Sandigan Bayan bago dumating ang araw ng November 25. Kinumpirma ni Ombudsman Crispin Remulla na inaasahan ng makakapagsampa na ng mga complaint sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman para sa mga flood control case na sumasailalim ngayon sa preliminary investigation. Posibleng kasama na rito ang 5 ghost flood control project sa Bulacan na hawak ngayon ng Department of Justice, maging ang flood control project sa Oriental Mindoro sa ilalim ng contractor na SunWest Incorporated na iniuugnay naman kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already, or filed with the Sandigan Bayan by November 25, hopefully. Ayon kay Remulla, sa 3 ghost flood control project sa Bulacan, sangkot dito ang high-ranking official. Hindi naman ito pinangalanan ng Ombudsman, ngunit sumasahod ng salary grade na 27 o 123,000 pesos pataas kada buwan. I think 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Because, hintayin lang natin, malapit na yan. Giit nito, hindi kasama ang plunder sa mga isasampang kaso dahil mahirap itong patibayin sa korte at maliit ang tsansa na mayroong mako-convict dito. Anya, gagamit sila ng ibang anti-corruption cases na mas madaling patunayan at siguradong makakapagpanagot sa mga may sala. We are looking at other crimes that are easier to prove. Because plunder nga is overrated. It's full of holes already. And all the jurisprudence about plunder has just explained that it's very hard to pass the test. Kasama na rito ang bribery, indirect bribery, malversation, falsification at marami pang iba. Samantala, 13 kaso ng flood control scandal ang sumasailalim ngayon sa paunang investigasyon. Susunod na rin kaagad ang pangalawang batch ng case recommendations na isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong hapon. DPWH and COA filings are now undergoing preliminary investigation, 13 of them. Kasama sa undergoing PI ay ang mga reklamong kinasasangkutan ng mga construction company na Sara at Curly Discaya, Wawaw Builders at maging Sims Construction. Pinag-aaralan din ng Ombudsman ang posibilidad kung maaari ding i-live stream ang preliminary investigation sa iba pang flood control scandal cases. Ayon kay Remulla, karapatan ito ng publiko bilang parte ng transparency ng Office of the Ombudsman. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Kung pwede i-live stream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public in nature. Kaugnay nito, isa sa publiko na rin ang mismong desisyon sa panahon ni retired Ombudsman Samuel Martires kung saan dismiss na sa mga administrative at criminal cases si Senator Joel Villanueva. June, ayon kay Ombudsman Remulla, plano niya muling makipagpulong sa Sandigan Bayan maging sa Supreme Court patungkol sa mga jurisdiction o mga proseso ng gagawing pagkakaso dito sa mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivana Alvarez.